o mga 10 araw ng gabi o araw ng gabing ito, ay ito yung magmula ng unang araw ng pagpasok ng Dhul-Hijjah hanggang pang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa kahalagaan ng mga araw at gabing ito na pangyayari na magaganap na kung bakit ito kalugod-lugod sa Allah. Mga kapatid, matanong ko kayo, palagay nyo, bakit napakahalaga ang araw ng mga ito? Itong pang 10 araw, hanggang sa Dhul-Hijjah, hanggang pagkatapos ng Arafah, hanggat mapunta tayo sa Yawmun Nahar. Ika-10, ika-11, ika-12. Ayamu Tashriq. Bakit ito napakahalaga? Kuro-kuro. Opinyon. Pwede manghula. Diba? Ngayon, nabanggit na natin yung mga dalil sa Quran, sa hadith, kung gaano ito kahalaga, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala pumipili siya ayon sa gusto niya, tayo binibigyan tayo ng pag-asa para magbalik loob sa Kanya, dahil tayo ay nalinlang natin ang sarili natin ngayon sa mundo, oras na ngayon. Pero ang tanong ko, ngano man di ay kaning mga araw anisya na mahal ng Allah at napakahalaga sa Kanya. Abdulaziz Victor. Tanggap-tanggap ang mga panalangin at mga dalangin ng mga araw. Dahil, Ustad, katanggap-tanggap ang mga panalangin at ang mga dasal sa mga araw na ito. Ya Allah. Wallahi, everyday pala, bro. Pwede tayo mag-pray. Araw, wallahi, bro. Araw-araw at gabi. Bawat segundo, humiling ka sa Allah. Dua. Lalong-lalo na sa Yawmul Arafah. Mag-aayuno tayo, inshallah, sa Saturday. Yun yung Yawmul Arafah. Palakasin natin ang lahat ng hiling natin. Lahat ng dua natin. Tayo na hindi nakakuha ng tasrih. Hilingin natin, Ya Allah, ginawa ko na ang lahat. I have done and tried my best, but I think my best doesn't go through enough. Hindi siya nangyari. Pero, dahil doon, dahil sa mabuti ang layunin mo, insyaallah, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Hindi sasayangin at pawawalain ng Allah ang anumang naipundar na mabuti, na naging niya mo na mabuti, na nagawa mong mabuti. Okay, bukod doon sa dahil ang mga panalangin ay katanggap-tanggap sa Allah, ano pa? Bakit kaya ito napakasagrado, napakagusto ng Allah ang mga araw na ito? Yusuf De Leon. Mashallah, very good. Kasi kung tutunghayan natin, ang araw na ito, ang mga araw na ito, nandito yung isa sa mga 5 haligi ng Islam. At ito yung Hajj. Very good. Nag-ipik ang kape ni Abdulaziz Victor. Sino pa yung hindi pa umipik yung kape niya dyan? Ano pa? Yun lang ba yun? Buwan ng ano? Masya Allah, very good. Buwan ng pag-aalay. Kasi sa mga araw na ito, dito tayo mag-aalay. Di ba? Hindi kaaya-aya na mag-alay ka sa buwan ng mga Shawwal, Muharram, pero dito kaaya-aya ang sino mang gustong mag-alay. Kaya, mula noon o sa ika-isa hanggang ngayon sa pagpasok na ikaw ay mayroong niya na gusto mong magkatay ng isang baka para hindi nakapag-akika. Sino? Yung tatay mo, anak mo, kayo, 5 o hanggang 7 na pamilya, mag-aalay kayo ng baka na iaalay nyo sa pang-10 na Yawmun Nahar para kainin nyo, ibigay sa mahihirap, ibigay sa mga kamag-anak. Bawal sa inyo ngayon na magputol-putol ng buhok at magputol ng inyong mga kuko. Hanggat dumating lang yung pang-10 araw. Yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito nagaganap ang kaaya-aya na dapat mag-alay tayo. Lahat ang mag-hajj, mag-aalay, maliban na lamang kung sino yung nag-hajj na sila ang klase ng kanilang pag-hajj ay tamattu. Mufrad. Yung mufrad
Ang niya ng mufrad ay, ang pag-aano lang niya doon ay ang kanyang pag-hajj. Okay? Pag-hajj lang. Yung tamattu kasi, mauuna ka mag-umra, tapos magtatahallul ka, tapos mag-hajj ka. Kaya doon ka mag-aalay. Tapos yung kiran, combine ang hajj at saka umrah mo together, at yun ang hajj ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mag-aalay ka pa rin. Pero yung walang pera, hindi niya kakayanan, mag-hajj siya na siya ay ifrad. Dahil hindi ka na magkakatay o magbabayad. Dahil ang pagbabayad daw ngayon, 800 o 600 reals. Kaya mahal naman pala kasi ngayon. Nagmahalan ang lahat. So ano pa? Bakit kaya ang mga araw na ito kalugod-lugod sa Allah? Bro, anong dahilan? Buwan ng taon. Ano? Dahil unang buwan ng taon? Bakit? Ang unang buwan ay sa Muharram. Ibig sabihin, uling buwan ng taon. Ano yan? May ugnayan yan sa New Year? May ugnayan sa katulad ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Every New Year, mayroong celebration. Happy New Year! Meron ba tayong, dahil ba meron tayong Amun Jadid? Meron tayong mga kailangan na ganun? Wala. Ito ba yung buwan na inanay yung anak ni Propeta Ibrahim? Si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allahu alam kung ito nga yung buwan ng araw ng kanyang pag-aalay sa kanyang anak na si Ismail. Hindi ko alam kung anong eksaktong buwan. Ano pa? Ali, itinataas mo kanina ang kamay mo. Dahil pagtitimpi, Ustad. Akala ko yung sasabihin mo. Magsabar tayo. Dahil ito yung araw ng Arafah. Yawmul Arafah. Allahu Akbar. Si Abdul Aziz. Masya Allah. Very good, bro. One ummah, one body, one unity. Wow, Masya Allah. Ganda ng t-shirt mo, ha? Teka lang. Kasi naman, kung tutungayan mo, dito talaga yung Yawmul Arafah. Hindi ba? Mga kapatid, ang Yawmul Arafah, ang ating tagapaglikha, bumababa siya mula sa kanyang kaharian sa pagpitong kalangitan. At nagsasabi siya sa kanyang mga anghel, tignan ninyo ang aking mga alipin. Nagmula sa iba't lupalop ng mundo, iba't ibang kulay, nasyon, tribo, hindi magkakakilala. Iisa ang kanilang layunin. Saksihan ninyo, anuman ang kanilang hiling ay ipinagkalooban ko. Ipinagkaloob ko sa kanila. Saksihan ninyo, anuman ang hiling nila na kapatawaran, pinatawad ko sila sa kanilang kasalanan. Allahu Akbar, Yawmu Arafah. Very good. Dahil nandito ang Yawmul Arafah. Ano pa? Naalala na niya. Okay, ngayon, nag-loading na. Nakaswitch na. Ano? Dahil? Sa Yawmul Arafah, dito binaba ang uling talata ng Quran. Kinumpleto ang Quran. Masya Allah. Minsan, dumating kasi ang Hudyo kay Omar ibn al-Khattab. Sabi niya, alam nyo, kung itong araw na ito ay aming ipagdidiwang. Sabi niya, Omar ibn al-Khattab, bakit? Kasi ito yung araw, lalo na sa Hajj, na nag-Hajj si Propeta Muhammad, ay bumaba ang talata na nakumpleto na ang inyong relihiyon. At iba pang mga panta, sinabi nila, ito yung huling talata na lumabas sa Quran. Na wala nang lumabas. Sabi nila, ano yun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Sabi ng Allah sa Quran, ngayon, ginanap ko na kumpleto sa inyo ang inyong relihiyon, o Muhammad. At ako ay naging malugod na tinatanggap ko na pabor ang inyong relihiyon na ipinagkaloob ko sa inyo, ang Islam. Kompleto na, lahat na. So, nung narinig nito, ipagdidiwang daw ng mga Hudyo. Kaya nung narinig ito ni Abu Bakar, umiyak na siya. Dahil alam niya, ito ay natapos na ang misyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi tapos na ang relihiyon, tapos na ang anuman ang ipagkakaloob ng Allah sa kanyang propeta. Pero sa katotohanan, mga kapatid, itong aya na ito, hindi siya ang huling bumaba kay Propeta Muhammad. Dahil nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng nag-hajj siya, nauwi pa siya at nababalik sa Madina, 2 buwan o
o 3 buwan, namatay siya sa Rabiul Awwal at doon sa Dhul-Hijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, 3 months after din, namatay siya. At doon, sa pagbalik niya sa Madina, bumaba ang aya sa Suratul Baqarah. Isang talatang aya na kung saan nag-uugnay ayon sa karamihan sa mga pantas ang siyang pinakahuling talata na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinong makaalala sa inyo? Al-yawma akmaltu lakum. Yan ang sinasabi ko kanina na hindi yan ang huling aya. Yan ang sinasabi nila na yan ang huling aya. Pero yan ay bumaba kay Propeta Muhammad sa Hajj. Pero nang balik siya sa Madina, after more than few months, few days, ito ang huli na bumaba sa kanya. Na talata mula sa Suratul Baqarah. Sabi ng Allah sa Quran, may makaalala? Sabi ng Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahu Akbar. Wallahi kung tutunghayan niyo mga kapatid, sabi ng Allah sa Quran, katakutan ninyo, tignan niyo kahalagaan ng takot sa Allah. Huling talata na bumaba kay Propeta Muhammad. Unang talata na bumaba kay Propeta Muhammad ay Iqra. Magbasa ka. Makinig ka. Hanapin mo. Mag-aral ka. Di ba? Iqra. Pagkatapos, ang pinakahuli ay wattaqu. Subhanallah. Kung tutunghayan mo, hindi mo matatamo ang pagkatakot sa Allah kung wala kang kaalaman. Dahil ang unang pag-uutos ay ang kaalaman sa Islam. Pagka ikaw ay nagkataglay ng kaalaman sa Islam, ang dapat dito ay ikaw ay maging matakutin sa Kanya. Sabi ng Allah, ang pinakahuli, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Katakutan ninyo ang inyong Panginoon sa araw na kayo ay lahat manunumbalik sa inyong Panginoon sa araw ng paghukom at lilitisin ng bawat isa sa inyo sa lahat ng ginawa nyo dito sa mundong ito. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafs. Lahat ng mga nabigyan ng buhay ay lahat mamamatay. At sila, anuman ang mabuti at masama nilang gawain, ay kanilang matatamo, ipapakita at lilitisin sa kanila sa araw ng paghukom. Ibig sabihin bro, anong aral doon? Aral. Unsay aral? Ha? Hindi, yung huling aya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lahat mamamatay, lahat ibibigay sa kanila ang anumang kanilang napundar, nagawa, mabuti at masama. Wala yuzlamun, at hindi kailanman sila ay magiging aapihin sa kanilang mga nagawa. Ibig sabihin, mabuti, masama, maliit, malaki ang nagawa mo, ipapakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong sabihin niya, Allah, nakalimutan ng mga anghel na isulat nila na nagtulong ako doon sa kapwa ko, nagpautang ako sa kanya ng 50 real. Tapos hindi niya binalik, tapos sabi ko sa puso ko, ya Allah, inshallah, okay na yun sa kanya. Bakit hindi niya isulat dyan ng mga anghel? La abadan, lahat nakasulat. Maliit mabuti na niya mo, may ipapakita sa iyo bro. Kasi yan mismong sinabi ng Allah, wala yudlamun. Hindi kailanman sila aapihin, magiging makatarungan ng Allah sa inyo sa araw ng paghukom na ipapakita ang lahat ng mga mabubuti ninyong gawain. Mga kapatid, ang inyong sinabi kanina sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din ang sinabi ng mga pantas, kung bakit napakahalaga ang mga araw na sagrado ito sa mga araw na ito, mga gabing ito, lalong-lalo na sa ayam tasrik, dahil dito lahat nagkaisa at dito na isasagawa at dito sa mga araw na ito ay halo-halo ang mga mabibigat na mga gawain at sagrado sa Allah, nakalugod-lugod sa Kanya. Nakuha? Nakuha hindi? Ha? Katulad ano? Dito ang pag-aalay
Nandito ang 5 haligi ng Islam. Dito ang takbir. Dito ang tasbih. Dito ang pag-aayuno. Dito ang dua. Dito ang tasbih. Dito ang sadaka. Alos lahat ng mga mabubuting gawain sa mga araw na ito, sa sagradong mga araw na ito, halos lahat ng mga Muslim sa buong mundo, nabanggit din sa ibang mga riwaya, pati ang mga anghel ay bumababa sila dahil sa daming mga pagpupulong ng mga mabubuting gawain na nangyayari sa mga araw na ito. Sa Ayamul Hajj. Yawmul Arafah, 90% of the Muslims around the globe, alam nila ang Yawmul Arafah. Taga-Africa, taga-Amerika, taga-Europe, taga-Asia, lahat yan alam nila na Yawmul Arafah, hindi sila nakapagpunta sa Hajj, pero nag-aayuno. Bumabasa ng Quran at nagdudua sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ng Eid na pang-10 araw, nag-aalay ang mga taga-Malaysia, ang mga taga-Africa, ang taga-mga Europe. Lahat nag-aalay para sa Allah, paggunita sa pagsagawa ni Propeta Ibrahim a.s. na ayon sa kanyang panaginip na nakita niya na kanyang inaalay ang kanyang anak na si Ismail sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinapalitan ito ng syata, isang tupa, at yun ngayon ang gawain ng mga Muslim, na sa mga araw na ito, nag-aalay din sila. Tasbih, takbir, kiraatul Quran, paggawa ng kabutihan, alos lahat ng mga mabubuting gawain, nandito sa mga araw at gabing ito, mga kapatid. At ito ang dahilan kung bakit ito napakasagrado at napakahalaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bilang panghuli po sa mga mag-hajj, ya Allah, sana makapag-hajj kami. Alam nyo, mga kapatid, kanina, sabi ko sa sarili ko, subhanallah, bago tayo malikad dito sa mundo, lahat tapos na eh. Alam natin yan. Maktub, ipinasulat na ang Allah. Ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng magaganap, ang lahat ng mangyayari. Ngayon, kung gusto kong mag-hajj, dahil hindi ako pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam ko hindi ako pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba't ako magsasalita? Ba't ako maninisi? Ba't ako magiging malungkot? Ba't ako hindi makapag-move on? Hindi ba ang gusto natin, hangad natin ay ang gantimpala mula sa Allah? Di ba bro? So ang kagandahan ng Islam, hindi ko nga siya naisagawa, pero ang layunin ko ay mabuti at puro na totoo para sa Allah, nakuha ko na ang magandang gantimpala. Nung last year, naalala ko yung mga kasama natin dito ng mga estudyante, katulad din na Swipe. Ustad, grabe, nabad trip ako, Ustad. Mata na mararatagin ako. Ngayon, worry. Yung kasama ko na, di ba, ikaw pang nagsabi sa akin na nauna ko yung pangalan mo na ibigay doon, na ikaw ang priority. Tapos yung kaibigan ko, naawa ko sa kanya, sabi ko, bro, magbigay din kayo. Nauna na yung pangalan ko na ibigay na doon, Ustad. Nahuli pa siya nung isang araw nagbigay. Tapos siya ang nakapunta ng Hajj. Siya ang tapos ako usad na naggabay sa kanya. Ako ang hindi nakasama. Kaliwali. Okay lang yan, bro. Ang layunin mo, magandang intention. Inshallah, hindi ka isinulat ngayon na mag-Hajj, baka sa next year. Ngayon, nasaan sila ngayon? Nandun sa Second Industrial. Nandoon sila nakikinig sa kanilang pag-alis sa isang araw. Ibig sabihin, hindi itinakda sa kanya. Yan ang sasabihin natin sa mga taong nag-take ng board exam, bar exam, nursing exam, CPA exam. Alam mo, tama yung sinasabi nila. Man can fail in many times, not unless he gives up. Ang tao, maraming beses siya na bumabagsak, maraming beses siya na tunutusop kidulas. Next slide. Maraming beses na dudulas ang tao, nagkakamali, pero nadadapa, pero wag lang siya sumuko. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi ka nakapag-hajj, hindi ka nakapag-asawa dun sa gusto mo na mahal mo, wag ka mawalan ng pag-asa. Kung napangasawa siya ng iba, mayroong iba sa iyo na mas mahal ng Allah na hindi mo alam yan makakabuti sa iyo. Hindi ka nakapag-hajj ngayon, inshallah meron pang next year. At kung ako'y makakapag-hajj ngayon, depende sa anong sasabihin ng center, kasi in-apply daw nila ako na magkaroon ng magiging sheikh ng iba. Kung gusto ng Allah, walang makakapagpigil. Diba, bro? At yan ang kagandahan ng Islam.
Wala, ito, sekreto ito ng mga tao na mga nauna. Para ang puso natin maging makontento, bro. Sekreto na maging masaya, maging makontento sa anong pinagkakaloob ng Allah. Anumang pigati at hirap at sama ng loob, lungkot na dumarating sa'yo, isipin mo kagustuhan niya ng Allah sa'yo, na isipin mo na ito ang gusto ng Allah, na mahal niya ako, kaya tatanggapin ko ito. Dahil ang kalalabasan ng bro ay mabuti sa'yo. At lahat ng mabuti ay ipagkakaloob sa atin ng Allah. Magtimpi lang, mga kapatid. Kanina, yung aya na sinasa, kanina, nabanggit ko, kanina, binabasa namin kanina. Sabi ng Allah sa Quran, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ya Allah. Ana uridu an aqula hadha li ummatil Islam, li ahli Syam, wa li ahli Palestin. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. And I would like to address this to all the Muslims around the globe, especially those who are suffering and struggling in life, and the people of Palestine. Allah said in the Holy Quran, don't be sad. Wala tahinu. Don't lose your hope. Wa antumul a'laun. Indeed, you are the people who are raised up by Allah subhanahu wa ta'ala if you are a true believer. Subhanallah. Huwag kayong malungkot, sabi ng Allah. Huwag kayong mawalan ng lakas, sabi ng Allah. Huwag kayong malumanay, huwag kayong mabad trip. Bakit? Dahil kayo man, sabi ng Allah, ang angat. Kayo man ang tunay na ipapabilang sa mas mataas ang antas nila kung kayo ay tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, bro, dito sa mundong ito, anumang pinagdadaanan mo, pagsubok ito. Okay lang na dumaan ka sa mga mahirap dahil ito'y biyaya na sa iyo ng Allah, kapatawaran sa iyo ng Allah, at ang gantimpala ng pagtitiis mo, ang buhay na walang hanggan na siyang paraiso na ipagkakaloob sa mga taong matiisin at matakutin at sumunod sa pag-uutos ng Allah. Nakuha mo nga ang mundong ito. Bro, ha? Di ba? Abdul Aziz, nakuha mo na ang lahat ng mundo. Nanirahan ka pa dito ng 100 years. Kanina nakita ko sa Facebook, hindi ko kasi alam itong Facebook na ito. Minsan ayaw mo talaga, pero bakit mo nakikita yung mga hindi mo gusto makita? Tapos minsan lumalabas, sabi ko, tignan ko nga ito. Ipinapakita doon yung mga artista na mga 95 years old, 92 na. Sabi ko, pinapakita nila kagandahan niya, kagwapuhan niya nung siya ay bata pa. Pero ngayon, tigulang na karon. La ilaha illallah. Umabot ka man ng 95 years old, 180 years old, wallahi mawawala ang lakas. Mawawala ang ganda ng iyong pagmumuka, ang lakas ng anumang meron ka, ang yaman ng anumang meron ka. Pero kaya pala sa paraiso ng Allah ay walang tumatanda. Dahil mananatili ang magiging edad mo doon, bro, ay 33 years. Allahu Akbar. At sa loob ng 33 years, mananatili ng edad mo ay 33 years forever. Ya Allah. At araw-araw, nadadagdagan ang gandang lalaki mo. Nadadagdagan araw-araw ang lakas mo. Na walang tulugan, 1 minuto walang tulog sa paraiso ng Allah dahil hindi gusto ng Allah na ikaw ay matulog para hindi mo masilayan ang lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa iyo. Allahu Akbar. Dito sa mundo, bay, di ka mutulog na, mabuang nagyapon ka, maplip ang iyong utak. Kakadrin din sa utak ka na wala. Alam mo yung mga nagsasabu, yung pag-ilak yan, yung pag-ilak, 3 days, 5 days, wala, dry na yung utak niya. Kaya minsan makita mo, ganyan yung mga dila nila. Hindi na, halos pati matanda tigulang nakita nila, yun ang nangyayari sa kanila. Pero alhamdulillah. Mayroon ako mga nakapitbahay sa amin, ganun. Ya Allah, patawarin kami. Allahumma amin. Gabayan kami at ipagkaloob sa amin. Wala taj'al dunya na akbar hammina. Huwag niyo gawin ang mundong ito ang siyang aming pinapangarap na mabuhay na manatili. Hindi, ya Allah. Ang tunay na hangad namin ay ang iyong paraiso, ang buhay na walang hanggan.
Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, aming tagapaglikha. Ikaw lang ang aming Diyos na hindi namin ikaw kailanman ipagtatambal. Inihiling namin sa iyo na hanggat kami ay mamatay at masabi namin ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Patawarin nawa tayo ng Allah mga kapatid at gabayan tayo at maraming salamat sa oras na ating iginugugol kayo sa iginugugol ninyo dito. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.